bentahan ng vape online. Matagal nang inirereklamo sa Department of Trade and Industry ang talamak na bentahan ng vape products online, subalit walang naririnig ang tanggapan. Pumasok sa kanang tainga at lumabas sa kaliwa, sabi ng health advocates at iba pang tumututol sa e-cigarette o vape. Ang pagwawalang bahala ng DTI sa maluwag na bentahan ng vape products online ay lalong magdudulot ng seryosong problema sa kalusugan ng mga kabataan. Karamihan sa mga umu-order ng vape products ay mga kabataan. At dahil pwede namang umorder nito ang kahit sino, pawang kabataan ng parokyano online, kaya hindi nakakapagtaka na kahit ang wala pang 18 anyos ay lulong na sa pagbivape. Pero sa wakas, narinig din ng DTI ang panawagan ng health communities pagkaraan ng ilang taon mula nang maging batas ang Republic Act 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Umaksyon ng DTI at ipinasususpindi ang online sale ng vape products. Nilagdaan ni DTI Secretary Alfredo Pascual noong July 20 ang Department Administrative Order number 24-03 na nagsususpindi sa pagbebenta ng vape products online. Pero ayon kay Pascual, pansamantala lamang ang suspension at maaari itong alisin kapag nakakomply na ang e-marketplaces na itinatadhana ng RA 11900. Ayon pa kay Pascual, ang pagsuspindi sa bentahan ng vape products online ay para na rin maprotektahan ang kabataan at mapangalagaan ng kanilang kalusugan. Umaayon din umano ito sa pangako ng pamahalaan sa pagtataguyod ng malulusog na kapaligiran at pagprotekta sa mga mamamayan mula sa mga potensyal na panganib na nauugnay sa vape products. May masamang epekto sa kalusugan ang paggamit ng vape. Matagal nang nagbabala ang Department of Health o DOH sa mamamayan na ang vape ay may nicotine, propylene glycol, carbonyls at carbon monoxide na mapanganib sa lungs. Hindi lamang lungs ang naaapektuhan ng pagbivape, kundi pati na rin ang puso. Posibleng atakihin sa puso ang gumagamit ng vape, gaya ng nangyari sa isang 22 anyos na lalaki na namatay noong nakaraang taon. Ayon sa DOH, ito ang kauna-unahang kaso ng pagkamatay kaugnay ng paggamit ng vape. 2 kaso pa na may kaugnayan sa vape ang naitala. Una ay ang 16 anyos na babae sa Western Visayas na nagkasakit sa baga. Nakuha niya ang sakit dahil ang mga kasama niya sa bahay ay gumagamit ng vape. Ang ikalawa ay ang 22 anyos na lalaking taga-Alabang na nagkasakit din sa baga dahil sa araw-araw na pagbivape. Ngayong suspendido na ang bentahan ng vape online, makakatiyak kaya ang DTI na walang makakalusot dito. Mababantayan kaya nila ang mga tusong negosyante ng mga vape products. Maipatutupad kaya ito ng buong tindi?